What is up guys, Brian here and welcome dito sa ating module 2.2 no, topic number 4 na tayo which is yung ating reinforcement tool part number 1. Under pa rin tayo ng ating structural components, okay? And then after natin matapos tong lesson na to, matututunan nyo kung paano mag-describe and use ng reinforcement cover and then also kung paano tayo maglagay ng reinforcement. So bakit nga ba tayo naglalagay ng reinforcement? Sa totoo lang, ang concrete ay parang tangke pagdating sa comprehensive forces. Ang hirap niyang basagin. Pero pagdating sa tensile forces, mahina siya. So, kaya tayo naglalagay ng reinforcement bar or yung tinatawag nating rebar sa mga structural elements no, para lumakas ang hatak. Sa Revit way of reinforcing, okay? Sa Revit way of reinforcing, marami tayong tools no sa Revit para mabilis kang makapag-add ng mga rebar no kahit sa anong concrete element. Ito lang yung mga dapat natin tandaan which is yung ating rebar numbering. Okay? Sa rebar numbering natin, habang naglalagay ka ng bakal, si Revit nang bahala mag-assign no sa rebar number no based sa geometry nito. And also yung ating total control. Pwede mong i-adjust yung starting number at format sa rebar no sa rebar settings natin. May method din kung saan ang bar or mark ay pwedeng mag-start no sa 00 para sa bawat drawing no at bending schedule depende sa standard na sinusunod ninyo. And also meron tayong minimum cover. Importante ang concrete cover para hindi no kalawangin ang bakal or yung tinatawag nating corrosion no para sa protection din laban sa apoy or fire protection. Flexibility naman sa Revit no, pwede mong iset ang cover globally. Ibig sabihin, buong element o kaya naman independently bawat sa face ng cover no, top, bottom or sides natin. So lahat ng settings na to ay naka-store sa reinforcement cover settings natin. Okay? So I just have a expert tip no. Bago ka mag-start ng detalye ng rebar, let's siguraduhin natin no na tama yung cover setting mo no. Kasi kapag mag-adjust ka ng cover later on, automatic na mag-offset lahat ng bakal natin, okay? Na ilalagay mo. Pwede magkagulo ang clearances natin. Let's go ahead and open up our file which is 013 no, concrete reinforcement tools no. Ito. Yan. And then hit natin yung open. After nito, mag-open yung ating 3D third floor column detail. After nito mag-open, ang gagawin lang natin is i-open naman natin yung ating third floor no, column detail. Okay? After natin may open yung column detail ng third floor is gagamitin natin or i-window tile natin ito. The shortcut button for window tile is WT no. Type lang natin sa ating keyboard WT, okay? And then magta-tile na yung dalawa nating tab no. So ang gagawin lang natin is EZZA natin or tinatawag nating zoom all no. And then dito rin zoom all din tayo sa ating third floor column detail. Okay? And then ito na yung ating tile views. Bago tayo mag-apply ng ating reinforcement sa ating column, titignan muna natin ang ating cover settings no and how we apply our cover no to the elements. To do that, punta lang tayo sa ating structure and then kung makikita natin dito, meron tayong cover. And then dito, papansin natin meron tayong tinatawag na edit rebar cover no. Pwede tayong mag-pick ng elements no, mga pick elements natin or we can do a pick faces no, depende sa atin, but here we can pick the elements. Okay, and then sa cover settings naman meron tayong iba't ibang klaseng cover dito. Okay, meron tayong iba't ibang klase dito. We can actually duplicate or add no, but in this case we gonna okay and then select natin yung ating column. Okay, ito natin ma-select yung ating cover and then manonotice ninyo yung ating cover, etong nakaset tayo sa 1/2 in an inch no. So let's escape and then okay na yan, enter, cancel natin yan. So after naman natin mag-set and double check ng ating cover, we can now add some rebar. Okay, so to add the rebar, meron tayong mga option dito which is expand by host,
no? Expand to host, meron tayong by 2 points, no? Meron din tayong freeform, and then so on and so on. Okay? So right now, ang gagamitin natin is current work plane, and then yung ating parallel to the plane. But kung gusto nyo maglagay ng rebar sa ating wall, no? You can actually use near cover reference, and then perpendicular to cover. Okay? Depende yan sa inyo. But right now, we're gonna use a parallel to work plane. Okay? And then expand to host. And then manonotice nyo dito, meron tayong rebar shape browser na lumabas. Okay? So sa rebar shape browser, kung hindi nyo to makita or naka-close, you can actually go right here, no? Sa ilalim ng inyong ribbon tab, no? Meron tayo ditong modify place in rebar, and then rebar shape. Meron tayong tatlo dito, no? Yan ang tawag nating closing, no? Rebar shape browser, or launch or closing, no? Ating rebar shape browser. Pag sinelect natin to, kung naka-close yung ating rebar, no? Lalabas yan or magko-close. Okay? So make sure na ating rebar is T1, no? Rebar shape natin is T1. And then dito sa ating property palette, makikita natin dito, may sa rebar bar, okay? Meron tayong rebar number 3, which is ito yung size ng ating rebar, no? You can choose the sizes of your rebar. So gagamitin natin dito is rebar number 3. After naman natin maset ang ating tamang rebar number, ang gagawin lang natin is pupunta tayo sa ating plan view, no? Dito sa ating third floor column detail. Okay? And then kung makikita natin, i-hover natin, no? Okay? And then kung habang naka-hover tayo, makikita natin yung ating hooks is nandito, no? Malagay dyan kung dito tayo nag-hover. But we can actually move around, no? And then see, no? Yung ating hook. Or pwede din tayo mag-hover and then press space, no? Ayan. Para mag-cycle yung ating hook. Okay? And then if satisfied na tayo, click natin yan dito. And then we can actually click modify, no? To modify our rebar. Okay? And then zoom in tayo dito, no? Makikita natin dito sa ating shape, no? Browser, T1 yung sinelect natin. And then let's try to change that on T2. Then kung notice natin dito sa ating 3D view, no? Yung rebar natin is actually solid. But if wanted to control yung ating rebar view, no? Pwede natin to i-change to medium or maybe to coarse level. Okay? But in this case, tatry natin siya into a solid, no? Which is yung ating fine. And also of course, dito sa ating column, we want a more than one, no, rebar. So kung titingnan natin dito sa ating modify structural rebar, makikita natin dito sa ating layout, meron tayong tinatawag na layout rule. Meron tayong maximum spacing. Okay, meron din tayong fixed number. Okay, pwede nating i-ano ang ating number, tataasan, babaan, no? So let's go back to our 32. Okay, and then hit enter. And then meron din tayo tinatawag number with spacing. Okay? And then dito rin meron din tayong minimum clear spacing na tinatawag. So dito gagamitin natin is maximum spacing. And then let's set that into 4 inches and then hit enter. Okay. Ito na yung ginawa natin na rebar. Okay? We can verify that into our 3D view and then makikita natin ito yung ating rebar.